Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 531. Lumingon si Elliot at binigyan ng masamang tingin si Ray, hudyat na tumahimik ang huli. Si Anastasia ay kitang-kitang natigilan, sa loob-loob niya, hindi kapani-pani walang naantig siya. Napakarami niyang ginawa behind the scenes para sa kalagayan ng tatay ko, naisip niya. Maraming salamat, sabi niya. Pagkatapos, hindi pinapansin ang mga taong dumarating at pumapalibot sa kanila, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Elliot at tumayo sa tiptoe upang halikan siya sa pisngi. Iniyakap ni Elliot ang kanyang maskuladong mga braso sa kanyang baywang para mas mapadali ang paghalik nito sa kanya. Lumingon si Ray sa likuran nila habang nagpipigil ng tawa. Kailangang pasalamatan ako ni Pangulong Presgrave para dito. Na-move on kaya si Miss Tillman kung hindi ako nagsalita ng wala sa oras. Pagkatapos halikan si Elliot, hinawakan ni Anastasia ang kanyang kamay, na nagsasabing, kung ganoon, umakyat tayo sa itaas at tingnan. Tumanggaw si Elliot bago tumungo sa elevator habang nakayakap ito sa kanya. Si Ray ay hindi sumama sa kanila, gayunpaman, si Elliot ay may iba pang dapat gawin. Marahil dahil sa sobrang naiinis kay Alex, inutusan niya si Ray na subaybayan ang bawat kilos ni Alex mula ngayon. Nais niyang makausap si Alex sa lalong madaling panahon upang maipakulong ang huli. Ngayon na ang huli ay malinaw na hindi sapat ang kakayahan sa pamamahala ng Tillman Constructions, tiyak na gagawa siya ng ilang mga ilegal na shortcut, o baka gusto niyang maglabas ng pera mula sa kumpanya at pagkatapos ay tumakas. Ano man ang gusto niya, tiyak na may gagawin siya. Nakatayo sa harap ng French window, tumingin si Anastasia sa ilang mga espesyalista, na nakatayo sa harap ng may sakit na higaan ni Francis sa gitna ng isang talakayan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pag-asa habang umaasa siya na mayroon silang isang mas mahusay na paraan upang dalhin siya. Maya-maya lang, lumapit sa kanya si Elliot mula sa likuran na may 2 tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Kumuha ng isang tasa ng kape mula sa kanya, nilinggan siya ni Anastasia, at nakita niya ang medyo pagod na hitsura sa kanyang magandang mukha. Hindi lang iyon, tila may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na naging dahilan ng pagkaawa niya sa kanya. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Naistorbo ba kita habang natutulog tayo? Tanong niya na may kasamang panunumbat sa sarili. Duguan ang magandang hugis ng mga mata ng lalaki, kaya mas lalo siyang nalulungkot para sa kanya. Napangiti si Elliot bago matikas na humigop ng kanyang kape. Hindi, natulog ka na parang troso. Kung ganoon, bakit hindi ka makatulog ng maayos? Naguguluhan si Anastasia. Nilinggan siya ni Elliot, ngunit medyo nag-aalangan siyang magsalita. Malamang na ang babaeng ito ay hindi pa nakipagkaibigan sa isang lalaki dati, kaya naman wala siyang alam sa mga problema ng mga lalaki. Well, hindi niya kasalanan. Natutuwa ako na walang ibang lalaki sa buhay niya. Sa ayaw niyang ilagay siya sa lugar, maaari lamang siyang makahanap ng isang random na dahilan. Wala naman. Late na ako nakatulog kagabi kasi masyado akong abala sa trabaho. Uminom si Anastasia ng kanyang kape, na mabango at malasotla. Kahit papaano, sa pagtingin sa mga espesyalistang nakatayo sa harap ng higaan ni Francis, lalo siyang napanatag. Ang mga taong ito ay malamang na namumuno sa mga medikal na awtoridad mula sa iba't ibang mga ospital, kaya malamang na ang taong ito ay gumawa ng maraming bagay para sa kanila na magkasamang lumabas sa ward ni tatay. Para sa isang kasing proud niya, mahirap sigurong makiusap sa kanila ng personal. Paumanhin sa labis na paghihirap sa iyo sa nangyari sa aking ama, same time na sabi niya. Hindi lang siya ang tatay mo, siya rin ang aking biyenan. Hindi ba't tungkulin kong iligtas ang aking biyenan? Tanong ni Elliot sa kanya bilang sagot. Nagulat naman si Anastasia sa tanong niya. Ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya napatawa na lamang siya. Okay, kung sasabihin mo, kailangan kitang pakasalan sa hinaharap. Siyempre naman, sinong papakasalan mo kung hindi ako? Si Elliot ay may lubos na tiwala sa kanyang sarili. Ipinikit ni Anastasia ang kanyang mga mata. Mukhang hindi ko makukuha ang maikling dulo ng stick sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya. Kaya, ako ang nag-gold sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanya, tama ba?
Samantala, hindi nakita ni Erica si Alex sa Tillman residence ng gabing iyon. Kailangan daw niyang bumisita sa isang kliyente sa negosyo, kaya nanatili itong mag-isa magdamag. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, sa halip na pumunta sa kung saan, nagpalipos siya ng gabi sa paghahanap ng aliw kay Hailey. Kinaumagahan, umalis ng bahay si Erica sakay ng kanyang sasakyan. Gayunpaman, nang magmaneho siya palabas ng gate, isang figure ang biglang sumulpot at pinahinto ang kanyang sasakyan. Dahil sa gulat ay dali-dali niyang pinaandar ang preno, naramdaman niyang natambo niya ang tao. Dahil sa takot ay agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba ng sasakyan para tingnan, buti na lang nakita niya ang lalaking nagtagal sa labas ng bahay niya kagabi. Nakahandusay siya sa lupa, ngunit halatang hindi siya nasaktan. Kabanata 532. Ikaw na naman. Ano ang gusto mo? Magwala ka. Nagmumura si Erica sa galit. Maya-maya lang ay bumangon ang lalaki at biglang lumapit sa kanya. Matapos pag-aralan ang mukha nito ng may mapanuring mga mata, sa wakas ay nakita niya ang nunal sa pisngi nito, kung saan masayang tumawa siya na parang tanga. Anong kalokohan ang tinitingnan mo? F*** off. Sumunod ka ulit at masagasaan kita. Single ni Erica. Napabuntong hininga ang lalaki, na parang may hinaing. Tinuruan ka ba ni Naomi na maging ganito? Well, understandable naman. Ang iyong ina ay ganoong tao, kung tutuusin. Hindi makakaasa na tuturuan kanyang maging mabuti. Anong kalokohan ang sinasabi mo? At ano ang tawag mo sa aking ina? Naomi, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan siya batay sa pangalan? Ipinagpalagay lamang ni Erica na ang lalaki ay dating kaibigan ni Naomi. Pero bakit sa tingin niya ay pwede siyang pumunta ngayon para hilinggan si nanay? Mukha siyang napakawalandiya at nakakadiri. May kailangan siyang gawin. Anong pangalan mo? Alam mo ba kung ano ang pangalan ng iyong ama? Ako si Erica Tillman. Tatay ko si Francis Tillman. Buong pagmamalaking sinabi ni Erica sa lalaki ang pangalan ni Francis. Nang marinig ang sinabi niya, tumawa kaagad ang lalaki. Hindi mo ama si Francis Tillman. Agad na nawala ang masungit na tingin sa mukha ni Erica. Siya at si Naomi lang ang nakakaalam na hindi siya anak ni Francis. Paano nalaman ng lalaki iyon? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binabalaan kita, putulin mo ang kalokohang iyon. Gayunpaman, muling sinabi ng lalaki, hindi ka anak ni Francis. Agad na namutla ang mukha ni Erica sa takot. Pinandilatan niya ang lalaki, sinabing, iyon, kalokohan. Anak ako ni Francis. Sa wakas ay hindi na napigilan ng lalaki ang sarili. Nakatitig kay Erica, medyo naiirita siyang umungol, you're not. Anak ka namin ni Naomi. Ako ang iyong ama, at ikaw ang aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Erica sa takot, binalot siya ng takot habang hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki, ano? Ang mababang uri ng tao bago ako ay ang aking ama. Hindi pwede iyon. Hindi ko kailanman kikilalanan ang isang lalaking tulad ng aking ama. F*** off. Sino ang gustong maging anak mo? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirikan, kailangan ko ng 10,000. Hanggat binibigyan mo ako ng pera, ipinapangako ko sa iyo na hindi ako magpapaligoy-ligoy na sasabihin sa mga tao ang tungkol dito. Ang lalaki ay hindi lumabas sa kanyang paraan upang pumunta dito upang muling makasama ang kanyang anak na babae. Nandito siya para humingi ng pera. Talagang mababa ang tingin ni Erica sa lalaking nasa harapan niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit kailangan niya itong patahimikin. Lumingga-lingga siya sa paligid, buti na lang at walang tao. Iba sa paligid. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag sa kanyang sasakyan at kumuha ng isang dakot na pera mula dito. Ibinigay ang pera sa kanya, sinabi niya sa nanginginig na boses, umalis ka sa harapan ko, dala ang pera at huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Wala akong pakialam kung sino ka, hinding-hindi ako magkakaroon ng anumang bagay sa iyo. Nang makita ang pera, kinuha ito ng lalaki mula sa kanya nang hindi binibilang, alam niya sa pamamagitan lamang ng paghawak nito na kailangang mayroong higit sa 10,000 sa loob nito. Masayang sabi niya, aminin mo man o hindi, I'm your father. At, ang ganda mo talaga. Nakakainis lang ang mga sinabi ni Erica. Gayunpaman, ilang segundo niyang tinitigan ang lalaki.
Siya ay hindi nangangahulugang maihahambing kay Francis, na may regular na mga tampok at nagbigay ng hangin ng pagpipino ng mga iskolar sa bawat butas. Sa kabilang banda, masasabi ng isang tao sa isang sulyap na ang taong ito ay nakikipaglaban para sa ikabubuhay sa ilalim na baitang ng lipunan. Kunin ang pera at huwag kang magpakita sa harap ko o lumapit sa akin muli, babala niya. Hindi napigilan ng lalaki na tumingin muli sa kanyang sasakyan bago iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang pinturang ibabaw nito. Siguro mahal ang sasakyan na ito, di ba? Mukhang napakataas ng kalidad ng pintura. Huwag mong hawakan ang kotse ko gamit ang maruruming kamay mo. Naasar si Erica. Ayaw niyang makita ang lalaki kahit isang segundo. Nakaramdam din ng pagkababa ang lalaki. Maaari lamang niyang ibalik ang kanyang kamay, nagtatanong, nasaan ang iyong ina? Pero ayaw sabihin ni Erica sa kanya ang tungkol kay Naomi. Binuksan niya ang pinto ng kotse, sinabi niya, huwag kang pumunta sa amin kung wala. With that, pinaandar niya ang kotse niya at pinaharurot paalis. Nakayuko ang lalaki sa lupa at nagsimulang magbilang ng pera. Pagkatapos magbilang ng kabuoang 15,000, masaya siyang gumawa ng isang pakete ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Kabanata 533. Now, I'll have someone to rely on for cash, naisip ng lalaki habang siya ay umalis habang masayang naninigarilyo. Sa sandaling ito, si Mrs. Garner, ang katulong, ay tumayo sa likod ng dingding sa tabi ng maliit na pinto na may gulat na ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na nalaman lang niya ang isang malaking sikreto pag nagkataon. Nagwawalis siya ng bakuran nang marinig niyang sumisigaw si Erica sa labas ng gate kanina. Gusto sana niyang lumabas para tingnan, ngunit nang makita niyang okay na si Erica, wala na siyang ganang gawin iyon. Dahil dito, nakinig siya sa pakikipag-usap ni Erica sa lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nakasuot ng simple ay ang tunay na ama ni Erica. Marahil walang sino man sa pamilyang Tillman ang nakakaalam ng sikreto ng pagiging magulang ni Erica. Ngayong naisip na niya ito, gagawin niyan si Anastasia ang tanging tunay na anak ng Tillman family. Sa pagtatrabaho dito ng higit sa 10 taon, nasaksihan ni Ginang Garner ang sarili niyang mga mata kung paano inabuso ni Naomi si Anastasia sa salita at pisikal na paraan. Noong mga taon ng pagkadalaga ni Anastasia, ang anak ni Naomi ay namuhay tulad ng isang prinsesa samantalang ang tunay na anak ng pamilya Tillman ay hindi man lang nakabili ng kahit isang piraso ng damit. Sa loob-loob niya, medyo naaawa siya kay Anastasia, pero mas nalungkot siya para kay Francis, na nagpalaki ng anak ng ibang lalaki sa loob ng mahigit 20 taon. Maging ang kanyang kumpanya ay nahulog na sa mga kamay ni Naomi at Erica ngayon, samantalang si Anastasia ay tila kulang sa 1/4 ng mga bahagi nito. Matalino si Mrs. Garner, kaya hindi siya madaling maglabas ng ganoong malaking sikreto. Hindi lang iyon, ngunit natutunan niya kung paano maging matalino at magkalkula habang naninirahan dito. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng isang kapalaran. Si Erica ay kikita ng malaking kapalaran sa hinaharap sa mga bahaging hawak niya ngayon sa Tillman Constructions. Ipagpapalit ko ang lihim na ito para sa ilang pera, na magiging sapat para sa akin upang mabuhay ang aking buhay sa pagre-retiro. Hindi na niya kailangang mamuhay ng abang buhay bilang isang alipin. At saka, hindi naman pala naging mabait si Naomi sa kanya. Naiinis siya kina Naomi at Erica sa kaibuturan. Samantala, umalis ng bahay si Ray para magtrabaho sa umaga. Habang papunta sa opisina niya, nakatanggap siya ng tawag. Ang lumabas, may nahanap ang taong pinadala niya kagabi para sundan si Alex. Ipadala sa akin ang mga larawan, sabi niya. Mabilis na ipinadala ng tao kay Ray ang mga larawan. The instant he tapped on them, natigilan siya agad. Bakit kasama ni Alex si Hailey? Sino pa ba ang mukhang makulat na babaeng nakahawak sa mga braso ni Alex sa mga larawan kung hindi si Hailey? Nakikipagrelasyon ba si Alex sa kanya sa sandaling ikasal siya ni Erica? Kung paano napunta sina Hailey at Alex sa isa't isa, hindi na interesadong malaman ni Ray dahil kailangan niyang iulat ito kay Elliot. Ang motorcade ni Elliot ay lumabas sa ospital para sa punong tanggapan ng Presgrave Group. On his way there, nakatanggap siya ng phone call at ilang pictures mula kay Ray. Bahagyang naningkit ang nagyayelong mga mata ni Elliot habang sinulyapan lang niya ang mga larawan bago ay swipe ang mga ito.
Ipadala ang mga larawang ito kay Anastasia at tingnan kung may pakinabang ang mga ito sa kanya. Gumawa yan, President Presgrave. Nagising ng maaga sa umaga. Si Anastasia ay nakaupo sa opisina ng mga espesyalista at nakikinig sa kanilang talakayan tungkol kay Francis. Kondisyon. Hindi niya naintindihan ang mga terminong ginamit nila, ngunit tila sa paraan ng pananalita nila ay may pag-asa para kay Francis. Kondisyon. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang kanyang cellphone na may papasok na text message. Kinuha niya ang telepono at nakita ang mensahe ni Ray, na nagsasabing, "Miss Tillman, isang have some photos for you to look at." Right after that, he sent her over 10 photos. Nang makita niya ang unang larawan, natigilan siya ng ilang segundo. Ang larawan ay nagpakita kay Hailey na nakahawak sa braso ni Alex sa isang mapang akit na kaakit-akit na poster. Hindi lang iyon, marami rin ang mga litrato nilang masuyong naghahalikan sa pisngi. Nang makita ang mga larawang ito, hindi komportable si Anastasia dahil niloko ni Alex si Erica nang masayang-masaya pagkatapos napakasalan siya. Bukod doon, ang niloloko niya ay isang taong inakala ni Erica na bestie niya. Sa kabilang banda, si Hailey ay talagang walang pag-aalinlangan, hindi siya nahiya sa pagnanakaw sa asawa ni Erica. Natuwa si Anastasia sa mga larawan na may pakiramdam ng kagalakan. Panoorin ko na lang ang susunod na mangyayari at hahayaan ang dalawang babae na magkapira-piraso kapag kinakailangan. Gayunpaman, may nangyari sa kanya. Nagustuhan lang ni Hailey si Alex para sa kanyang pera. Ito ay lalo na pagkatapos siya ay naging presidente ng Tillman Constructions at siya ay sabik na pasayahin siya. Kabanata 534. Paano kung isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anastasia? Matatawa pa ba siya kung i-freeze ko ang lahat ng debit card ni Alex? Kinumpirma ng Departamento ng Pananalapi mula sa mga account statement na nilustay ni Alex ang mga pondo ng kumpanya, na nagbigay sa kanya ng karapatang i-freeze at i-audit ang lahat ng kanyang mga bank account, kung saan hindi siya makakagastos kahit isang sentimo. Lumabas siya at tinawagan ang namamahala sa Departamento ng Pananalapi, na sinasabi sa kanila na simulan ang paghahanda para dito. Ang departamento ay dadaan sa lahat ng mga pamamaraan at ipapa-freeze ang mga debit card ni Alex ngayong hapon. Sa sandaling ito, nagpupulong si Alex sa Tillman Constructions. Ngayong bigla na lang siyang nawalan ng ilang kliyente salamat kay Elliot, kailangan niyang maghanap ng mga bagong kliyente, kaya medyo abala siya. Maya-maya ay dumating si Erica, ngunit ang kanyang isip, nasa ibang lugar ngayon, abala sa lalaking nakasalubong niya kaninang umaga. Puno ng pagkamuhi at pagkamuhi ang mukha ng lalaki sa kanya. Damabli, gayunpaman, ang lalaki ay ang kanyang biolohikal na ama. Anong meron, Erica? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Nag-aalalang tanong ni Alex. Nakipagkita ka ba talaga sa isang kliyente kagabi? Bakit ang aga mo bumalik? Nagdududang tanong ni Erica. Hindi napigilan ni Alex na bigyan siya ng kanyang puppy dog eyes, na nagsasabing, bumalik ako ng madaling araw para sa pulong. Hindi mo ba nakikita na duguan ang mga mata ko? Gaya ng inaasahan, binili ni Erica ang kanyang kwento. Hindi lang iyon, pero naawa pa siya sa kanya at niyakap siya, paumanhin, hindi kita dapat pinagdudahan. Nagtrabaho ka ng husto para sa kumpanya. Hindi nakalimutan ni Alex na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ayos lang, kaya kong tiisin ang lahat ng uri ng paghihirap para sa iyo. Ikaw ang asawa ko, kung tutuusin. Nang marinig ang kanyang sinabi, bahagyang natuwa si Erica. Well, walang mangyayaring masama hanggat nananatiling nakatago ang sikreto ng aking pagiging magulang. Kung hindi, kung nalaman ni Anastasia ang tungkol dito, ang buong Tillman Constructions ay babalik sa kanyang mga kamay, naisip niya. Malapit nang mag 3 PM, at si Alex ay hanggang sa kanyang pandinig sa trabaho. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Erica ang mga gawain ng kumpanya, kaya maaari lamang siyang lumabas at tumambay. Inaalala na matagal na niyang hindi nakakausap si Hailey, agad niya itong tinawagan. Nagkataon na libre rin si Hailey kaya napagkasundoan nilang magkita. Sa kafe, napansin ni Erica ang malusog na kutis ni Hailey at kung paano muling nakadamit ng mga designer na damit ang huli. Hindi lang iyon, may bitbit na bagong pitaka ang huli. Nakangiting tanong niya, mukhang maganda ang lagay mo kamakailan. Kumuha ka ba ng asukal? Tatay o ano?
Saglit na umiwas ng tingin si Hailey. Hindi ko ginawa. Kaya lang may naging mabait sa akin. Tiningnan ni Erica ang kanyang mukha, na matagumpay na sumailalim sa plastic surgery. Kailangang sabihin ng isa na ang plastic surgery ay gumawa ng magagandang resulta, si Hailey ay naghagis ng pera dito, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, walang nakakaalam ng presyo na ibinayad niya para dito. Nawala na niya ngayon ang kanyang pangamoy at panlasa, na nagpahirap sa kanyang buhay. Gayunpaman, kailangang ipagpatuloy ang buhay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mangutang ng pera mula kay Alex para sa kanyang pagpapagamot. Medyo kamukha mo si Anastasia na naka-makeup, sabi ni Erica. Ang mga mata ni Hailey ay kumikislap sa sama ng loob. Sino bang may sabi na kailangan kong kamukha niya? Gusto ko lang maging sarili ko ngayon. Saglit na natahimik si Erica. Pakiramdam niya ay halatang ginagaya ni Hailey si Anastasia sa bawat aspeto. Hindi lang iyon, kundi sinadya pa niyang magsuot ng light makeup gaya ng huli. Gayunpaman, nagsinungaling siya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin tungkol dito. Kamusta na si Anastasia? At kumusta ang tatay mo? Tanong ni Hailey. Hindi maiwasang magtanong ni Erica dahil sa pagtataka. Paano mo nalaman ang nangyari sa tatay ko? Kailan ko sinabi sa iyo ang tungkol dito? Bahagyang namutla ang mukha ni Hailey sa takot. Mabilis niyang sinabi, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Saka saan ko narinig yon? Oh, tama, hindi ko sinasadyang narinig ito mula sa isang tao nang pumunta ako sa iyong lugar upang bisitahin ka noong nakaraan. Nakalimutan ko na. Hindi rin ito masyadong inisip ni Erica. Napabuntong hininga niyang sabi, ang aking ama ay nakomatose, at ang aking ina. Siya ay itinayo ni Anastasia na B*Turk at ikinulong. Si Hailey sadyang nagkunwaring gulat. Ano ang ginawa ni Anastasia sa iyong ina? Sabi niya, nakomatose daw ang tatay ko. That's bullshit, sabi ni Erica habang nakatunog ang mga ngipin. Napangisi si Hailey sa loob-loob. Hindi ba't magkasama kayo dito? Paano ka makapagsalita ng may katwiran sa sarili na parang may katarungan sa iyong panig? Si Anastasia ay talagang mapanlinlang at mabisyo. Wala sa amin ang tugma sa kanya. You've got to watch out for her in the future, she said, comforting Erica. Kabanata 535. Siyempre naman. I won't let her have a easy time, naiinis na sabi ni Erica. Tara, mamili tayo, mungkahi ni Hailey bago bumangon para bayaran ang bill. Pumunta siya sa counter habang hinihintay siya ni Erica sa upuan niya. Ang card na ginagamit niya ngayon ay kay Alex, kaya natural niyang iniabot ito sa waitress, na pagkatapos ay nag-swipe ng card. Gayunpaman, tinanggihan ang card. Sorry miss, pero itong card mo ay tinanggihan, sabi ng waitress kay Hailey. Kinuha ni Hailey ang card at sinipat iyon. Paano ito posible? Kakagamit ko lang kaninang umaga. Ay swipe mo ulit. Ilang beses pang sinubukan ng waitress, pero tinanggihan pa rin ang bayad. Walang pagpipilian si Hailey kundi kunin ang card at bayaran ang bill sa cash. Habang naglalakad siya papunta kay Erica, naguguluhan siya. Kinansela ba ni Alex ang card na ibinigay niya sa akin? Nang imungkahi ni Erica na mag-shopping sila, nagdahilan si Hailey, na sinabing may kailangan daw siyang harapin. Dahil dito, walang choice si Erica kundi ihatid siya sa isang lugar at ihatid siya. Matapos humiwalay kay Erica, nagmamadali siyang pumunta sa isang bangko para alamin kung ano ang mali sa kanyang card. Nakaupo siya sa counter ng gulat na sabi ng bank officer sa kanya, Miss, itong card mo ay naka-freeze, kaya hindi na ito magagamit. Ano? Ito ay nagyelo. Sino ang nag-freeze nito? Ikaw ba ang may-ari nitong card? Kung hindi, dapat mong tanungin ang may-ari kung ano ang nangyayari. Sa ilalim ng anong mga pangyayari mapi-freeze ang isang debit card? Curious na tanong ni Hailey. Maraming mga pangyayari na maaaring magdulot nito. Dapat mong tanungin ang may-ari ng card upang malaman kung ano ang partikular na nangyari. Habang si Hailey ay umalis sa bangko na may hawak na card, siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang bituka. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Alex. Oy, Hailey. Alex, bakit naka-freeze ang card mo? Hindi ko mabili ang gusto ko. Ano? Sandali lang. Sinusuri ni Alex ang mga mensahe ng kanyang telepono.
Hindi na siya nagkaroon ng oras para tingnan ang kanyang cellphone dahil abala siya sa meeting. At sigurado, ang kanyang telepono ay nagrehistro ng isang abiso mula sa bangko na nagsasabing ang lahat ng mga bank card sa ilalim ng kanyang pangalan ay naka-freeze. Hailey, tatawagan kita saglit. Ang card ay hindi magagamit sa ngayon. Sa loob-loob niya, siya ay nababalisa rin, dahil alam niya kung kanino ang gumawa nito. Ito ay Anastasia. Matapos ibaba ang tawag kay Hailey, balisang lumabas siya sa kanyang opisina. Si Anastasia ay hindi dumating sa pananalapi department ngayon, kaya mga subordinate niya lang ang nagtatrabaho dito. Pumunta si Alex kay Gregory Luensky, ang pinuno ng grupo na namamahala sa mga gawain ng departamento. Mr. Luensky, bakit ni-freeze ang mga card ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin iyon? Galit niyang tanong. President Hunter, ginagawa ito sa utos ni Miss Tillman. Maaari mo siyang tawagan para tanungin siya tungkol dito, sagot agad ni Gregory. Gayunpaman, hindi nang ahas si Alex na tawagan si Anastasia, higit sa lahat dahil siya ang nagkamali at mahirap pag-usapan ang kanyang maling paggamit sa mga pondo ng kumpanya. Mr. Luensky, paano kung i-unfreeze mo muna ang aking mga card? Ipapaliwanag ko ang bagay kay Miss Tillman mamaya, sabi niya. Sorry, pero sinusunod lang namin ang utos ni Miss Tillman dito, malamig na sagot ni Gregory habang kinukulit si Alex. Walang choice kundi umalis sa finance department. Nakatayo sa harap ng French window, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-isip sandali. Gayunpaman, dinial niya ang numero ni Anastasia. Hello, malamig ang boses ni Anastasia. Anastasia, maaari mo bang ipaalam sa akin bago i-freeze ang aking mga debit card? Apektado ang buhay ko ngayon na lahat ng debit card ko ay hindi na magagamit, sabi ni Alex sa magalang na tono. Gayunpaman, walang intensyon si Anastasia na palayain siya. President Hunter, dapat mong malaman kung bakit pinalamig ko ang iyong mga debit card. May mga problema sa ilang account, kaya hindi magagamit ang iyong mga card hanggang sa mabawi ang pera. Anastasia, asawa ako ni Erica at bayaw mo. Maaari mo bang i-unfreeze muna ang aking mga debit card para sa kapakanan ng ating relasyon? I'll solve the rest of the issues as quickly as possible, mapagpakumbaba na pakiusap ni Alex. Paumanhin, ngunit sundin natin ang mga patakaran ng kumpanya, sagot ni Anastasia bago ibinaba ang tawag. Sabay suntok ni Alex sa pader na parang nabaliw. Siya ay nasa ilalim ng matinding pressure kamakailan. Palaging may mga problema sa pagpapatakbo ng kumpanya, madalas niyang kinakaharap ang alinman sa kakulangan ng mga materyales o isang grupo ng mga reklamo ng customer. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan niyang kumuha ng mga bagong kliyente. Sa madaling salita, ang pagiging presidente ng Tillman Constructions ay malayo sa pagiging kaakit-akit gaya ng naisip niya. Kabanata 536. Duguan ang mga mata ni Alex, wala siyang choice kundi kunin ang cellphone niya at i-dial ang number ni Erica. Hello, Erica, pinalamig ni Anastasia ang aking mga bank card. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang sa iyo kahit sandali? Kailangan ko ito ngayon para sa isang emergency. Ano, bakit i-freeze ni Anastasia ang iyong mga bank card? Nalaman niya ang tungkol sa pera na kinulit ko noong nakaraan at ginamit niya ito bilang dahilan para ma-freeze ang aking mga bank card. Medyo naiinis na paliwanag ni Alex. Sige, bibigyan kita ng card mamaya, sagot ni Erica. Pagkatapos ay binabaan siya ni Alex. Gayunpaman, naghahanap siya ng paraan upang maalis ang lamig ng kanyang mga card. Samantala, sa ospital, ang babaeng nurse na namamahala sa mga likido ni Francis ay pinapalitan ang kanyang kanula nang bigla itong nakaramdam ng paggalaw sa kanyang braso habang hawak niya ito. Nagulat siya. Tumigil siya sa paglalagay ng kanyang kanula at nagmamadaling lumabas para i-report ito sa mga doktor. Di nagtagal, nalaman ni Anastasia na nagpakita ng tugon si Francis. Nakikita ang ilang mga espesyalista na nagsusuri sa kondisyon bago ang kanyang may sakit, nakatayo siya sa labas ng bintana na may kisap mata sa kanyang mga mata. Sa wakas ay gumawa si tatay ng isang kilusan, na nangangahulugan na siya ay palapit ng palapit sa muling pagkamalay. Kanina lang, lumapit sa kanya ang nurse na namamahala sa pagpapalit ng kanula ni Francis, at sinabing, Miss Tillman, I'm sure na lumipat ang tatay mo. Salamat, I believe that my dad's recovering, sagot ni Anastasia thankfully.
Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Elliot. Nagtataka niyang sinabi sa kanya, kanina lang nagpakita ng tugon ang tatay ko. Lumipat siya. Hindi niya namalaya na kakaibang tahimik sa kabilang linya. Lalo na malalim at malinaw ang boses ni Elliot na parang tinutugtog sa stereo, masaya siya para sa kanya. Ganun ba? Well, ibig sabihin, hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating mga pagsisikap. Napagtanto na masyadong tahimik sa kabilang dulo, nahihiyang nagtanong si Anastasia, may meeting ka ba? Manam, nakangiting sagot ni Elliot. Kung ganoon, ituloy mo lang ang meeting mo. Hindi na kita guguluhin pa. Sige, tatawagan kita kapag tapos na ang meeting, sabi ni Elliot sa kanya. Ibinaba ni Anastasia ang tawag. Gusto niya talagang ibahagi sa kanya kaagad ang nangyari kay Francis, ngunit medyo sinisi niya ang sarili nang maalala kung paano niya ito nag-ambala habang nasa isang pulong. Tungkol naman kay Erica, wala siyang balak na ibahagi sa kanya ang bagay na iyon. Wala siyang ganang sabihin kay Erica ang tungkol dito. Kung tutuusin, ang tanging inaalala ng huli ay ang kumpanya, hindi ang kanyang ama. Samantala, nakakulong pa rin si Naomi. Ang ebidensya na isinumite ni Anastasia ay sapat para sa kanya upang kasuhan ng tangkang pagpatay. Sa sandaling ito, naranasan niya kung gaano kahirap ang makulong. 2 linggo pa lang ang lumipas mula nang makulong siya, ngunit nakakaramdam na siya ng kalungkutan. Para sa kanya, ang buhay sa bilangguan ay lubos na hindi makatao. Sa sandaling ito, natagpuan niya ang sarili na umaasa na makakabawi si Francis. Malay at ilabas siya sa bilangguan. Kahit na kinasusuklaman siya nito at hiwalayan, ayos lang sa kanya hanggat hindi niya kailangang makulong. At bukod pa rito, walang gaanong maitutulong sa kanya si Erica habang naririto siya, ang tanging nagawa ng una ay dalhin ang kanyang mga damit. Maliban doon, ang mayroon lang siya rito ay isang kama na napapaligiran ng malamig na yelo. Hinanggad niya ang buhay sa labas ng bilangguan, ngunit natatakot din siya sa gagawin sa kanya ni Anastasia. Kung si Francis ay mananatiling comatose habang buhay, malamang na masusuklam si Anastasia sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makulong dito. Parang naiiyak siya. Ang isipin na tatalikuran ko ang komportable kong buhay doon at hahayaan ang aking sarili na makarating sa isang masamang wakas, naisip niya. Araw-araw siyang umaasa na maalis siya rito nina Erica at Alex, para lang madismaya bawat araw. Gayunpaman, alam niya kung gaano ang kaya ni Erica, ang huli ay talagang labis na nasisira at walang kakayahang magsalita. Nagsisi rin siya na hindi niya pinalaki si Erica para maging katulad ni Anastasia, na kayang isantabi muna ang lahat para iligtas ang kanyang ama. Sa hapon, dinalhan ni Erica si Alex ng bank card, na gustong yayain siyang maghapunan sa gabi bago magsama-sama. Total, ngayong mag-asawa na sila, gusto na rin niya itong matulog. Gayunpaman, tinanggihan ni Alex ang kanyang imbitasyon sa hapunan, sinabi na kailangan niyang magtrabaho hanggang gabing-gabi dahil abala siya sa trabaho sa kanyang opisina. Si Erica ay isang taong halos hindi manatiling walang ginagawa. At bukod pa, mas gugustuhin niyang umuwi at manood ng mga drama sa TV sa kama kaysa samahan si Alex habang nagtatrabaho ito ng dagdag na oras. Bukod dito, hinikayat din siya ni Alex na umuwi, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis ng may pag-aalinlangan. Nang nasa kalagitnaan na siya ng bahay, narinig niya ang beep ng isang text message. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan. Upang makita lamang ang isang mensahe na nagsasabing 40,000 ang na-withdraw mula sa kanyang card. Kabanata 537. Natigilan si Erica. Para kanino binawi ni Alex ang 40,000? Hindi lamang iyon, ngunit masakit sa kanya na nag-withdraw siya ng ganoon kalaking halaga ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa pag-aalaala na kailangan niya ang pera ng mapilit upang makapagpista sa mga kliyente o kung ano paman, wala siyang pagpipilian kundi sugpuin ang kanyang sama ng loob. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, ang 40,000 ay naihatid sa mga kamay ni Hailey sa sandaling ito ay binawi ni Alex. Nang makita ang salansan ng mga tala sa mesa, masayang niyakap niya si Alex. Alex, salamat dahil palagi mo akong iniisip. Sagot ni Alex, I can't let you suffer, after all. He was really in love with Hailey, whose gentleness and adoration for him made him feel needed. Isa pa, nagustuhan niya ang magandang hitsura nito.
Ang kanyang mga katangian, na medyo kahawig ng kay Anastasia, ay madalas na nabighani sa kanya. Samantala, si Erica ay nagmaneho pabalik sa kanyang bahay nang bigla niyang makita ang lalaki mula sa huling pagkakataon ang kanyang biolohikal na ama na nakatayo sa tabi ng pader sa tabi ng gate. Dahil sa gulat ay agad siyang bumaba ng kanyang sasakyan. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magpakita dito? Wala siyang respeto sa kanya, na para bang nagtataboy ng pulubi. Gayunpaman, humingi agad sa kanya ng pera ang lalaki bilang kanyang ama. Erica, kailangan ko pa ng pera. Kulang ang pera ng papa mo dito. Napuno ng disgusto si Erica. Nakangiting sagot niya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ang tatay ko? Umalis ka sa mukha ko. Hindi kita gustong makita. Paano mo ako hihingi muli ng pera pagkatapos kitang bigyan ng mahigit 10,000 ilang araw lang ang nakalipas? Kinukuha mo ba ako sa ATM machine? Gayunpaman, nalaman ng lalaki ang tungkol sa background ng Tillman family. Paanong wala kang pera? Si Francis Tillman ay mayaman, mayroon siyang malaking kumpanya at nagmamay-ari ng mga asset na mahigit 1 bilyon. Paano ang nanay mo? Sa mismong sandaling ito, medyo kinasusuklaman ni Erica si Naomi. Bakit pipiliin ng huli ang isang mababang uri na lalaki para maging ama niya? Siya ay walang iba kundi isang walang kwentang bagay. Iyan ang pera ng Tillman family. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ikaw ang pangalawang anak ng Tillman family, kaya siguradong may pera ka. Hindi ko kailangan ng marami, Erica. Bigyan mo lang ako ng isa pang 20,000, at ipinapangako kung hindi na ako babalik. Nang marinig iyon, agad siyang naniwala ni Erica. Talaga, hindi ka na magpapakita. Ikaw ang aking anak, ngayong maayos na ang kalagayan mo, natutuwa ako tungkol dito. Hindi ako magpapakita at iistorbahin kayo ng nanay mo. Nagkataong may 20,000 si Erica sa kanyang bag, nakaka-withdraw lang niya sa kanyang bank account. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, kinuha niya ang kanyang bag at gumawa ng isang stack ng mga tala mula rito bago ibinigay sa kanya. Magtago ka sa malayo hanggat maaari, at huwag mo na akong makitang muli. Lumiwanag sa kasiyahan ang mukha ng lalaki habang kinukuha ang pera. Oo naman. Ngunit nang makita ito ni Erica, mas nakaramdam ng pagkasuklam. Nakita pa niyang madumi ang sarili dahil sa pag-agos ng dugo ng lalaki sa kanyang mga ugat. How she wished she were Francis' daughter, just like Anastasia. Gayunpaman, hanggat walang nakaalam sa kanyang pagiging magulang, siya pa rin ang magiging pangalawang anak na babae ni Francis at pangalawang binibini ng Tillman family. Sa loob-loob niya, desidido siyang ilihim ito habang buhay. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang pagiging magulang ay hindi nalihim. Si Mrs. Nalaman ito ni Garner, ang katulong ng kanyang tahanan. Samantala, sa Presgrave Hospital, nalaman ni Anastasia ang isa pang magandang balita ng gabing iyon. Nagsimula nang magpakita ng tugon ang brainwaves ni Francis. Ang tugon ay hindi malakas, ngunit ito ay gayunpaman isang piraso ng magandang balita. Ibig sabihin baka magkamalay si Francis. Dahil dito, nagsimulang kumawala ang malaking bato na tumitimbang sa kanyang dibdib. Naniniwala siya na tiyak na madyay gising si Francis, kung saan magugulo ang kwento tungkol sa kanyang kalooban. Ang lahat ng nagtangkang magnakaw ng yaman ng Tillman family ay hinding-hindi makakawala dito. Pasado hating gabi na, pero walang tulog si Anastasia sa kasabikan, kaya't muli siyang lumabas sa ward ni Francis at naupo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Elliot na papalapit na may dalang jacket sa kanyang mga braso at isang basong tubig sa kanyang kamay. Parehong baso ng tubig at jacket ay inilaan para sa kanya. Nag-iinit ang puso niya habang hawak ang baso ng tubig gamit ang dalawang kamay at ngumiti sa jacket na puno ng pabango nito na nakatikip sa balikat niya. Bakit gising ka pa? Umupo si Elliot sa tabi niya, pinapanatili ang kanyang kasama. Wala akong tulog tulad mo. Masaya din ako. Ngunit mayroon kang maraming trabaho na naghihintay sa iyo bukas, samantalang maaari akong maging tamad at matulog, sagot ni Anastasia, na naaawa sa kanya. Bahagyang lumapit sa kanya si Elliot na may matinding titig sa mga mata. Hindi ako makakatulog hanggat hindi mo ako natutulog sa aking mga bisig. Kabanata 538. Kinagat ni Anastasia ang mapupulang labi bago bahagyang tumango. Okay, bumalik ka muna sa kwarto mo.
Darating ako saglit. Noon lamang bumangon si Elliot at bumalik sa kanyang silid na mukhang nasisiyahan. Hawak ang baso ng maligamgam na tubig sa magkabilang kamay, kumuha siya ng ilang inumin mula dito bago tumungo sa kanyang silid na nakasabit sa kanyang mga balikat ang kanyang jacket. Eksklusibong sa kanya ang kwarto ni Elliot. Pinalamutian na parang silid ng isang pitong-bituing hotel, nilagyan ito ng lahat ng inaasahan na mahahanap. Nakita siya ni Anastasia na nakahiga sa kama at walang ginagawa na parang sinasadyang naghihintay sa kanya. Isinabot niya ang kanyang suit jacket sa puno ng damit, umupo siya sa gilid ng kama. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang tabi at tumingin sa kanya, sinabing, matulog na tayo. Niyakap siya ni Elliot, idiniin siya sa puso niya at hinimas ang buhok niya. Gaya niya, inaasam-asam niyang magising si Francis para muling may sigawa ang kanilang engagement ceremony. Anastasia, let's go ahead with our engagement when our dad wakes up, he whispered in her ear. Nahihiyang sumagot si Anastasia, okay. Nang marinig ito, mapusok siyang niyakap ng lalaki sa likuran niya bago marahan siyang pinatalikod. Matapos halikan ang kanyang noo at ilong, sa wakas ay tinatakan niya ang kanyang mga labi sa isang halik, talagang kailangan niya ang kanyang aliw sa mismong sandaling ito. Sa huli, tinitingnan ang lalaking bumangon sa kama sa kahihiyan, pinigilan ni Anastasia ang kanyang pagtawa sa ilalim ng mga takip. Humihingi talaga ang lalaking ito. Hindi niya dapat ako pinatulog sa kwarto niya. Ito ay madaling araw, at ang kabuuan. Nasa estado ng pagkabalisa ang Tillman Constructions matapos magsara ang kumpanya ng ilang araw. Bilang bagong presidente ng kumpanya, si Alex ay nasa isang kaayla-hilakbot na pag-aayos. Sa sandaling pumasok ang kanyang sasakyan, napalibutan ito ng isang grupo ng mga empleyado dahil hindi nila nakukuha ang kanilang sweldo para sa buwan. Pagkababa ng kanyang sasakyan, wala si Alex. Pagpipilian ngunit ay pangako sa kanila na makukuha nila ang kanilang sweldo. Kung hindi, hindi siya makapasok sa kanyang opisina. Ano ang gagawin natin ngayon, Pangulong Hunter? Ngayong nakansela na ang mga order, hindi na maipapadala ang aming mga produkto. Ang aming bodega ay napuno na ngayon ng mga kalakal. Dahil sa pagkabalisa, ipinatong ni Alex ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, ngunit siya rin ay nasa dulo ng kanyang lubad. Hindi nagtagal, dumating din ang dalawa pang shareholder. Kumita sila nang si Francis ang presidente ng kumpanya, pero ngayon sila na, nalulugi sa pagpapatakbo ni Alex ng kumpanya. Dahil dito, nagpanik na rin sila. Dahil sa hindi mapakali na pagkabalisa, muntik nang ibigay ni Alex ang hawak niyang shares, noon lang, naisipan niyang mamalamos sa isang tao. Anastasia, as long as Elliot stop targeting me, siguradong babalik ang malalaking kliyenteng iyon, naisip niya. Kaagad, dinial niya ang numero ni Anastasia at nakiusap, Miss Tillman. Pakiusap kay President Presgrave na ibalik sa amin ang aming mga kliyente. Hindi na talaga kayang tumagal pa ng kumpanya natin. Anastasia sounded very apathetic on the other end. Kahit hindi na kayang magtagal ng kumpanya, it's your own business. Kung talagang hindi mo ito kayang pamahalaan, maaari mong ilipat ang iyong mga bahagi sa akin at hayaan akong pamahalaan ito sa halip. Ngunit paano magiging handa si Alex na ibigay ang kumpanya? Miss Tillman, isang pamilya tayo. Tiyak na ayaw ng iyong ama na mabangkarot ang kanyang kumpanya, hindi ba? Wala nang kinalaman ang tatay ko sa kumpanya. Ngayong tayo na ang may hawak ng shares sa kumpanya, kahit na malugi ang kumpanya at sumasailalim sa pagpuksa, ito ay aming sariling negosyo. Anong kinalaman ng tatay ko dyan? Gayunpaman, nagmamay-ari ka ng 30% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Hindi ka ba masasaktan kung mawalan ka ng pera? Sinubukan siyang kumbansihin ni Alex. Nakangiting sagot ni Anastasia, ayoko. Pangangalaga, okay lang ako na mawalan ng pera. Halos lumuwa si Alex ng dugo sa galit. Ikaw, to think na tinatakpan niya ako sa ganoong paraan. Mas gugustuhin niyang panoorin ang Tillman Constructions na nabangkarot dahil nasa likod niya si Elliot at walang takot, ngunit wala kaming paraan ni Erica. Nagsimula siyang mag-isip na ibenta ang kumpanya. Ang tanging paraan ay ang ibenta ito. Ngayon na walang mga palatandaan ng pagpapabuti, ang kumpanya ay masisira sa aking mga kamay. Sinubukan niyang tawagan ang isa pang kumpanya ng mga materyales sa gusali,
na gustong ibenta sa kanila ang mga bahagi sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit tinanggihan ng tao ang kanyang alok. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang iba pang mga tawag sa telepono sa mga negosyante na nagpakita ng interes sa Tillman Constructions, ngunit tinanggihan din nila ang kanyang alok, na para bang ang kumpanya ay nasa mainit na patatas na hindi nila pananggahasang hawakan. Kabanata 539. Sa huli, nahulog ang puso ni Alex sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Ito rin kaya ang ginagawa ni Elliot. Sinusubukan ba niyang pilitin ang Tillman Constructions na mabangkarot para masira ang kumpanya sa aking mga kamay? Bigla na lang siyang napuno ng takot at pangamba. Ngayong nasa kanyang mga kamay ang Tillman Constructions, nagdala ito sa kanya ng malaking panganib sa halip na pera. Sa sandaling ito, siya ay nasa ilalim ng presyon mula sa parehong mga empleyado at mga shareholder nito, ang kanyang mga nerbiyos ay malapit ng maputol habang ang lahat ng uri ng presyon ay bumaba sa kanya. Kung hindi makuha ng mga empleyado ang kanilang sweldo, siya ang magiging pangunahing target nila. Dahil dito, ang Tillman Constructions ay nasadlak sa isang krisis, kung saan si Alex ang higit na nagdurusa bilang taong nasa mata ng bagyo. Bago pa niya matamasa ang kasiyahang hatid ng kapangyarihan at kayamanan, nalagutan siya ng hininga sa bigat sa kanyang dibdib. Ganyan ang pakulo ni Elliot. Sa halip na gumawa, nabangkarot ang Tillman Construction sa isang iglap, gusto niyang dumaan si Alex sa impyerno dahil sa kanyang kasakiman. Sa pangangasiwa ni Anastasia sa pananalapi ng kumpanya, anuman ang desisyon na ginawa ni Alex ay kailangang makuha ang kanyang pag-aproba. Kung pipilitin siya nito ng kaunti, wala siyang magagawa tungkol dito. Mas lalo siyang mag-aalala, para siyang pusa sa mainit na bubong ng lata. Ngayon, sa sandaling lumabas si Alex sa pasukan ng kumpanya, nilapitan siya ng 3 MPV, kung saan ang isang grupo ng mga reporter ay biglang lumabas at hamarang sa kanyang daraanan. Paumanhin, Pangulong Hunter, ngunit ang ilan sa Tillman Constructions. Nagreklamo ang mga empleyado na naantala ang kanilang mga sweldo. Pwede ba natin itanong kung totoo? Paano mo haharapin ang mga pagbabayad ng sweldo? Bilang presidente ng Tillman Constructions, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa publiko. Napatingin si Alex sa mga kamera na nakatutok sa mukha niya. Iniunat niya ang kanyang kamay at ibinagsak ang isa sa mga kamera, at sinabing, tumigil ka sa pagkuha ng pelikula. Hindi ako magkokomento sa mga gawain ng aking kumpanya. Ngunit ang ilan sa mga empleyado ng Tillman Constructions ay nagsagawa ng isang protesta tungkol dito. President Hunter, ano ang gagawin mo sa kanilang mga naantalang sweldo? Sa sandaling iyon, dumating ang mga security guard at dinala si Alex sa lugar ng Tillman Constructions, pinapanatili ang mga reporter sa labas ng pasukan. Pagpasok sa lobby ng kumpanya sa pagkabalisa, sinabi ni Alex sa mga security guard, huwag papasukin ang mga reporter. Wala pang 10 minuto, nasa balita na si Alex, na may napakakapansin-pansing pamagat sa itaas ng kanyang larawan. Nakasulat dito, Alex Hunter, presidente ng Tillman Constructions, pinaghihinala ang pangingimbabaw ng malaking pera at pagkaantala ng mga paycheck sa layunin. Nang makita ito, nagalit si Alex na muntik na niyang masira ang iPad sa kanyang mga kamay. Ang seksyon ng komento ng kwento ng balita ay puno ng mga pang-aabuso laban sa kanya. Si Alex ay isang mapagmataas na tao na labis na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Sa mismong sandaling ito, gayunpaman, siya ay nahatulan ng pangkalahatan tulad ng isang pampublikong kaaway. Hindi nagtagal ay tumawag si Erica para tanungin siya kung ano ang nangyayari. Nang maabot na niya ang limitasyon ng kanyang pasensya, sumigaw si Alex. Ano pa kaya ito? Naipit ako ngayon sa pagitan ng Diablo at ng malalim na asol na dagat upang patakbuhin ang kumpanya para sa iyo. Erica, may pera ka pa ba sa iyong mga kamay? Mayroon pa akong milyon-milyong sahod na dapat bayaran. Maaari mo bang pautangin muna ako ng pera para matulungan akong makayanan ang emergency? Si Erica ay wala ring magagawa tungkol dito, bagaman. Paano ako magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Ngunit mayroon pa rin akong ilang card ng aking ina. Hindi ko alam kung may pera sa kanila, pero tingnan mo kung may pera pa sa mga card, kung gayon. Gaano man karaming pera ang mayroon, ay wire ito muna. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, mabangkarot ang Tillman Constructions, kung saan wala tayong makukuha. Hindi lang iyan, mabaon din tayo sa utang.
Ang gusto lang ni Alex ay makaligtas sa kanilang kasalukuyang kalagayan at humanap ng panibagong proyekto. Walang pagpipilian si Erica kundi suriin muna ang balanse sa mga debit card ni Naomi. Noon lang niya nalaman na may mahigit 4 na milyon pa si Naomi sa kanyang bank account, kung saan 1 milyon ang itinago niya at inilipat ang iba kay Alex. Mabilis na pumunta si Alex sa departamento ng pananalapi at ipinapasok ang pera sa bank account ng kumpanya upang maibsan ang problema ng hindi nababayarang mga sweldo. Walang gaanong pera ang natitira sa bank account ng departamento ng pananalapi, kaya ang perang ibinigay ni Erica kay Alex ay sapat lamang para bayaran ang sahod noong nakaraang buwan. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag. Susunod, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang makipag-ayos sa mga deal sa negosyo at ituloy ang mga proyekto. Pagkatanggap ng tawag sa telepono mula sa Gregory, inakala ni Anastasia na naubusan ng pera si Alex. Ang perang ini-credito ni Alex sa bank account ng kumpanya ay malamang na ang natira na lang kina Naomi at Erica. Ano ang magiging sa huli? Tillman Constructions. Napagpasyahan ni Anastasia na isantabi muna ang usapin at hayaan si Alex na mabalisa dahil dito. Dinala niya ito sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, naisip niya. Dahil wala nang natitirang pera para sa paglilibang, umuwi si Erica mula sa labas na may pagod na mukha. Tinawagan niya si Mrs. Dumating si Garner at pinagluto ang huli ng hapunan para sa kanya. Well, I guess I'll lay off her after she get her paycheck at the end of this month. Kabanata 540, Mrs. Garner, malapit na matapos ang buwan. From next month onward, you don't have to come anymore, sabi ni Erica kay Mrs. Garner. Tumango si Mrs. Garner. Opo, Miss Erica. Then, she asked tentatively, Miss Erica, andito na po ulit yung lalaking nasa labas kahapon. May kaugnayan ba siya sa iyo? Agad na binago ni Erica ang kanyang mukha na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Huwag mo siyang papasukin, pulubi lang siya. Nang makitang matatanggal siya sa trabaho sa loob ng ilang araw, nagpa siya si Ginang. Garner na simulan ang pagtupad sa kanyang plano. At bukod pa, wala nang marami ang Tillman family, natira ang pera, kaya kinailangan niyang mangikil ng isang magandang sentimos kay Erica habang may pera pa ang huli. Bigla niyang inihagis sa sahig ang piraso ng basahan sa kanyang kamay at sinabi kay Erica, hindi siya pulubi, Miss Erica. Siya ang iyong biological na ama, hindi ba? Laking gulat ni Erica sa kanyang mga sinabi kung kaya't ang cellphone na kakalabas niya lang ay nadulas sa kanyang pagkakahawak at nahulog sa kanyang condom gun. Matalim siyang lumingon para titigan si Mrs. Garner, nagtatanong, ano ang pinag-uusapan mo? Tigilan mo na ang pagtatago sa akin, Miss Erica. Narinig ko ang usapan niyo sa kanya. Hindi ka anak ni Mr. Tillman, kundi anak ni Madam at ng lalaking iyon, tama ba? Si Anastasia Tillman ang tunay at nag-iisang anak na babae ng Tillman family. Kalokohan yan. Sino ang nagpahintulot sa iyo na isuka ang kalokohang iyon? Tumayo si Erica na may galit na galit. Subukan mong sabihin ulit ang kalokohang iyon kung maglakas loob ka. Si Mrs. Garner ay isang katulong, ngunit siya ay may tindig ng isang shrew. With her hands on her hips, she argued, Miss Erica, if you want me to keep my mouth shut, you've got to silence me with money. Kung hindi, iikot ako sa pagsasabi sa mga tao tungkol dito. Tingnan natin kung mananatili ka pa rin sa Tillman family. Sa katunayan, talagang natatakot si Erica na gawin niya iyon. Agad siyang nagsumamo sa mahinang boses, Mrs. Garner, nagtrabaho ka para sa aming pamilya sa loob ng 12 taon, sa panahong iyon ay hindi ka namin pinahirapan. Pwede bang huwag kang umikot para sabihin ito sa mga tao? Please. Gayunpaman, walang kompromiso na sumagot si Ginang. Garner, nakita mo sa sarili mong mga mata kung paano ako tretuhin ng iyong ina sa nakalipas na 12 taon. Hindi lang ako gumagawa ng housekeeping para sa buong sambahayan para sa ganoong kaliit na sahod, ngunit inutusan ako sa inyo na parang isang alipin. Miss Erica, there's no way you can brush off me with peanuts. Nagulat si Erica, hindi niya akalain na ang kanyang pagiging magulang ay mabubuking. Kung sasabihin ni Mrs. Garner kay Anastasia ang tungkol dito, wala siyang karapatang magmana ng Tillman Constructions. Mrs. Garner, wala akong pera sa ngayon. Ang kumpanya ng aking ama ay nagkakaproblema,
kaya ibinigay ko ang lahat ng aking pera sa kumpanya. Si Mrs. Garner ay hindi isang mabait na tao, bagaman, umasa siya sa pera upang mabuhay sa kanyang pagre-retiro. Gusto ko ng 1,000,000 bawat sentimo nito. Maglaan ng oras para pag-isipan ito, Miss Erica. Gusto kong makita ang pera bukas ng hapon. Sa isang iglap, isang nakamamatay na kisap ang bumungad sa mga mata ni Erica. Sa kanyang isip, si Mrs. Garner ay isa lamang mababang uri na lingkod. At ngayon, hindi lang nagkaroon ng lakas ng loob ang huli na ay blackmail siya para sa pera, kundi humingi pa siya ng 1,000,000 sa kanya. Okay, ihahanda ko ang pera bukas ng hapon, sagot niya, nagkukunwaring nakipag-compromise kay Mrs. Garner. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Huwag mo akong paglaruan, Miss Erica. I'm not afraid of anything, sagot ni Mrs. Garner. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang apron at inihagis ito sa sahig, na sinasabing, sapat na ang pagtatrabaho ko para sa iyong pamilya. Si Mr. Tillman ay medyo mabait sa akin, ngunit hindi mo ako tinatrato ng iyong ina bilang isang tao. Sorry, humingi ng tawad si Erica. Anong silbi ng sorry? Bigyan mo lang ako ng pera. Ingat ka na gusto ko ng 1,000,000, sabi ni Mrs. Garner bago niya kinuha ang kanyang bag at umalis. Pagkaalis ni Mrs. Garner, hindi na itinago ni Erica ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. How dare a low-class servant threaten me? Ito ay madaling nagbigay sa kanya ng pagnanasa na pumatay. Ang gayong tao ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Nakaupo sa sofa, nagsimula siyang magplano na patayin si Mrs. Garner. Si Mrs. Garner ay walang anak. Kahit na mamatay siya sa ilang liblib na lugar, walang makakaalam nito. Samantala, sa conference room ng ospital, nakaupo sa tapat niya ang mga subordinate ni Anastasia sa finance department. Dahil ayaw ni Elliot na makipagkita siya kay Alex, maaari na lang siyang makipagpulong sa kanyang mga subordinate sa ospital. Miss Tillman, nakolekta namin ang lahat ng ebidensya ng paglustay ni Alex Hunter sa mga pondo ng kumpanya. Sagot ni Anastasia, itago ang ebidensya at isantabi muna ito. Ang halagang ito ng pera ay hindi sapat para mabayaran ni Alex ang presyo. May isa pang bagay. Nalaman namin na ang Silver Star Enterprise ay may natitirang bayad na hanggang 30,000,000. Tinawagan namin ang kumpanya, at i-credit nila ang pera sa bank account ng aming kumpanya sa katapusan ng buwan.